Hello guys! Ngayon ay tuturuan ko kayo ng pagsiset up ng trunking gamit ang dalawang switches at apat na PC. Mag-set up muna tayo dito ng dalawang switches. Yan. And maglagay din tayo ng tig-dalawang PC kada switch. Ayan. Pagkatapos is, i-connect naman natin siya gamit ang mga cable natin. Ang gagamitin natin cable is copper straight through, fast Ethernet 0, connect natin siya sa fast Ethernet 0/1, PC0 yon. And then, itong PC1 naman, fast Ethernet 0 sa fast Ethernet 0/2. Next, PC2, fast Ethernet 0, connect sa switch 1, fast Ethernet 0/1. Next is PC3, connect sa fast Ethernet 0/2. And then, i-connect din natin tong dalawang switch at ang gagamitin natin ay fast Ethernet 0/3. Yan. Dito natin tong fast forward. And then, after neto, maglalagay naman tayo ng IP sa ating mga PC. Dito muna tayo sa PC0. Desktop tab, IP configuration. Dito, ang gagamitin natin ay 192.168.10.2. Sa default gateway, same lang siya, 192.168.10.1. Since babawasan natin ng 1 yung port octet ng IP address, yun ang gagamitin natin default gateway. Para siya sa VLAN 2. Ito naman sa VLAN 7, PC1. Same lang siya. 192.168.10.3. Since number 2 yung ginamit natin kanina. And then, dito naman, sa default gateway, since same lang sila ng LAN, 192.168.10.1. Same lang. Next, dito naman tayo sa PC2. 192.168.10.5. Next, dito naman 192.168.10.4 ang gamitin natin since kabilang LAN na siya. Dito 192.168.10.6. Next, sa default gateway, 192.168.10.4. Next, doon naman tayo sa pagko-configure ng ating switch. Punta tayo sa switch 0, CLI, and then enable. Pagkatapos ay i-config muna natin siya, config term. And then, ang sundating gagawin ay maglalagay tayo ng VLAN. Ang gagamitin nating VLAN ay VLAN 2. Exit. VLAN 7. Exit. After neto is, i-connect naman natin yung PC1 sa fast Ethernet 0/1. Since doon natin siya kinonect kanina. Siya yung VLAN 2. Int FA 0/1 switch port mode access. Next, switch port access mode. No. Switch port access VLAN 2. And then exit.
Next naman is, ilalagay naman natin yung int fa0/2 doon naman sa ating VLAN 7. So, int fa0/2 switch port mode access. Then, pwede mo natin gamitin yung arrow dito sa ating keyboard. Meron kasi doon, pag pinindot mo siya, pwede kang mamili sa mga na-type mo na mga command. So, yan, VLAN 7 naman. Since tapos na tayo sa VLAN 2. And then, exit. Next, punta naman tayo doon sa ating FA or int FA0/3 or yun doon sa ating switch. So, itong connection na to is ikakabit natin siya para makadaan yung traffic ng VLAN 2 sa VLAN 7 or 7 sa VLAN 2. So, int FA0/3 dito is gagamit tayo ng trunk. Switch port mode trunk. Then, switch port trunk allowed. Switch port trunk allowed. Name ng VLAN 2 at 7. And then, exit. So, after neto, same process lang din. Gagawin din natin itong mga command na to sa ating switch 1. Enable config term. Next, lalagay ng VLAN 2, exit, VLAN 7, exit. Next, int FA0/1, switch port mode access. Then switch port access. Name ng VLAN na una, which is VLAN 2. And then exit. Next naman is int FA0/2 para sa ating VLAN 7. So, switch port mode access. Then switch port access VLAN 7. Then exit. And syempre, kailangan din natin ilagay yung int FA0/3 para sa trunking. So, switch port mode trunk. Then switch port trunk allowed. Name ng VLAN, which is 2 and 7. And then exit. So, after neto, para ma-check natin or ma-test natin kung talaga bang nakakapag-send ng message ang mga PC. So, VLAN 2 to VLAN 2, VLAN 7 to VLAN 7. So, tingnan natin siya kung siya ay successful or failed. So, bago yon, fast forward muna natin. Then, yan. PC0 to PC2, dapat siya ay successful. So, kita naman natin successful. Next, PC1 to PC3, successful. So, dapat itong PC0 sa PC3 ay failed. Okay, failed siya. And dapat naman itong PC1 at PC2 ay failed din. So, yan. Okay naman siya. So, next naman tayo sa atin ng kabilang video. Yun lang.